Alamin naman natin kung ano yung mga naganap sa UNESCO na conference kung saan pinag-usapan ang kahalagahan ng edukasyon para sa mga kabataan at syempre para sa mga disabled. Ngayong umaga makakasama natin si Ms. Cecil Guidote Alvarez, ang founder ng Philippine Educational Theater Association at isang UNESCO Artist for Peace. Magandang umaga, Ma'am Cecil. Magandang umaga sa iyo at sa mga fans mo. Ma'am, ito po siguro simulan po natin pag-usapan yung inyong experience. Ano po ba yung naganap kumbaga dito sa nangyaring conference ng UN? Sa UN General Assembly ngayon, napakahalaga yung kanilang pagbibigay diin sa anong mangyayari matatapos na ang Millennium Development Goals. Saan tayo lalakad patungo sa kinabukasan ng mga kabataan. So that is the preparation for the 2015 post-agenda for sustainable. Pag sinabi mo yung sustainable development, kasali lahat ng mga sectors, major sectors, di ba? Nandun ang katutubo, nandun yung may kapansanan, nandun ang kabataan, nandun ang mga kababaihan, meron yung mga senior citizens, katulad namin. Basta lahat na nangangailangan na walang maiiwan. Because the cause here is inclusive growth. Maski na sila Pinoy, yun ang pinag-uusapan ngayon, di ba? Walang maiiwan. Lalo na ngayon, sa lagot ng tanikala ng kahirapan, ang sabi ng United Nations, si Secretary General Ban Ki-moon, sabi niya, ang unang-unang solusyon at hindi pwedeng hindi talaga priority, tinawag niyang Global Education First Initiative. Yes. Anumang lunas ang kailangan edukasyon. So, yan ay inilunsad last year sa UNESCO kung saan bilang UNESCO Artists for Peace and UNESCO Dream Center, inanyayahan tayo ng UNESCO Director General, yung kauna-unahang babaeng namumuno sa UNESCO, si Dr. Irina Bokova. So dito, inilunsad na yung education for all, hindi dapat lamang sa salita, hindi ba? Lalo na yung female, yung woman education, girls education. Maraming mga developing countries nawawala yan. Katulad ni Malala na who has become a champion for girl education. Siya yung Pakistani na binaril pa nga, halos mamamatay. She was fighting for education. Fighting for education, for her right to be educated. And she was a very powerful voice with the Secretary General Ban Ki-moon, with the Special Envoy for Education. Para nga dito, ang mahalaga, kanya gusto kong ipakita dahil tuwan-tuwa po talaga kami. Nagkaroon po, in 1 year, what you call a Learning Metrics Task Force. At ito yung pagbibigay ng tinatawag nilang Global Framework of Learning Domains. Kasi noon, ang palaging pinupush lamang numeracy, kailangan marunong kang mag-add. Literacy, kailangan marunong kang magbasa. So yung creativity factor, yung triad na yon, ngayon talagang recognize. Pag hindi pa naman nila nakita, culture and arts, ito talaga ang masasabi mong driving force for social and emotional, physical well-being, literacy and communication, bukod dun sa ano. Kanya, kilalang-kilala na ngayon or accepted na ang kultura ay ang sangkap para mapatupad ang sustainable development. Sabi pa nga nila, tanggap na nila ngayon na hindi naging matagumpay masyado itong MDG kung kulang ang pagpasok ng relevance of culture. So, napakahalaga nun at dun sa may pagmamalaki natin ng Pilipinas because ang Pilipinas, si Ambassador Kabaktulan sa UN mission ay isa sa napili ni Secretary General Ban Ki-moon for about a year of consultation para magkaroon talaga ng framework at convention for the rights of persons with disabilities. Hindi ka magmamakaawa, hindi ka kakaawaan, hindi ka desperado, hindi ka nagpapakamatay. Ngunit meron kang katatagan ng loob at na-discover mo ang mina ng kagalingan mo na kaya mong mabuhay na may dignidad. At sa sining, katulad mo, tingnan mo, bida ka na host dahil kundirana ka, galing ka talaga sa larangan ng sining. Opo. Pero ito po, ma'am, na pag-usapan nga natin yung sining at yung mga may disabilities, kung paano po sila nakakonect. Kumbaga, ang hindi po siguro naiintindihan or nakikita ng marami ay, kumbaga, nakakapagbigay ng ang sining at ang arts and culture ng hope po para sa mga kaibigan natin, mga may disabilities. At saka, discover mo Katulad nung, kahit na bulag ka,
makakakanta ka pala, makakakompose ka. Nakakapagsayaw pa rin ang aming mga bulag basta may kasama. Kahit na pipi, maski na pilay, merong maibibigay. Nakakatulong sa literary arts. Maraming magagawa. Hindi yung aakalain mo pwede mong iwanan o hindi kasali. Yung Yes. inclusive sinasabi, walang iniiwanan, Lahat yakap mo sama-sama. lahat. Yes. So kung aangat man at maswerte tayo ngayon, our economy is growing in spite of all of the problems we're facing, hindi dapat naiiwanan itong mga tinatawag nating vulnerable groups. Kanya nga, our UNESCO Artists for Peace ay napili dahil pinakita na you can be socially integrated, magkakasama ang mga katutubo, may kapansanan, lahat merong kayang gawin. Damay-damay, kumbaga Damay-damay, sama-sama, at saka naaantig mo ang puso ng mga iba para ma-break down mo ang prejudice. Kasi tanggapin natin, meron po talagang prejudice sa our bias to persons with disabilities. Kanya ang tawag po namin sa kanila, handy-capable artists. Kanya natutuwa nga kami, you being a member of Kundirana Kundirana has been an awardee of Aliw Awards. Ano? Yeah, let's talk about that po, ma'am. Yeah. Tonight po ang awarding Tonight, for the ang Aliw Awards. awarding. Yes. And there's something very unique about this awarding. Si Frank Rivera, who's a vice president, of course, the major force here has been Alice Reyes. Tsaka ngayon, ang president nila, si June Quintana. Frank Rivera, who was a brilliant artist teacher, tinamaan po ng cancer, tsaka cancer month ngayon, although not on breast, but cancer in the face, or lymphoma. Meron pa rin katatagan ng loob. Biruin mo, siya ang nag-chairman ng steering committee sa hospital sa Manila Doctors. Ginawa ang screening. Pagkatapos, tonight is going to be the awarding. And talaga namang pong ang mga pinili ng mga board of judges, lahat magagaling Yes. Pinili talaga yung mga merong iaalay na concern for society at magandang iparis yun Yes, that's why even for Frank meron kaming benefit show. Yun ang hirap rin ng mga persons, the health issue. Alam natin, yun ang debate ngayon sa States, yung Obamacare. Obamacare nga po, tama po. Ito po, ma'am, siguro lastly, dahil to cap off our conversation this morning, baka meron po kayong message na nais pong ipahatid sa ating mga manonood about the arts and syempre education and how they are all integrated for helping out our country and our economy as well. Well, mabuti po at merong isinulong ang Pangulo at DepEd na K-12. Ngunit mahalaga po na talagang dito sa pagpapatupad nito ay hindi mawawala ang pagpapahalaga, ang paggamit ng sining na talagang puwersa ng edukasyon. At nakakatulong armas ito Armas laban sa kahirapan. Yun ang ibig natin sabihin, hindi kailangan bomba, hindi kailangan patayan, but it's so constructive, it's so creative. Yun ang kailangan po natin na ating pong payamanin. Take away greed, values education, and bring in compassion and caring. Yun ang kayang-kayang gawin ng sining. At I hope our economists, our development programmers at the UN recognizes the value of creative economy, creative industry. Maraming salamat at syempre we are always welcome po dito sa Good Morning Boss and thank you always for your time that you spend here this morning. At saka ikaw bilang singer, sasali ka namin sa aming mga Yes, ma'am. baka pwede pa sa benefit ni Frank Rivera. Sige po, ma'am, no problem. Sige. Thank you. So thank you very much at Alright. sa PTV4 na nandito talaga ang puso para sa sining at kultura. All right. Thank you. That was Miss Cecil Guidote Alvarez, ng UNESCO Artist for Peace and President of the Philippine Center for the International Theater Institute.